Nakatutok na ng taong bayan ngayon kung sino ang posibleng maging First Lady ni Presumptive President Rodrigo Duterte. At kung pagbabasihan ng mga naunang panayam sa kanya, ang kanyang pipiliing First Lady ay ang kanyang anak na si Sara. May news to go si Katrina Son. Hindi nangalingid sa madla. Pagdating sa babae, matinig si Presumptive President Duterte. Ang tanong ng marami, sino nga ba ang magiging First Lady? Sa kasalukuyan, mayroong common law wife o live-in partner si Duterte. Ang 46 na taong si Shelito Hanilet Avancenia. Isa siyang registered nurse na nakabase at nagtatrabaho noon sa Amerika. Ang kanilang 20 taon na pagsasama ni Duterte, nagbunga ng isang anak, ang 12 taong gulang na si Veronica. Ayon kay Avancenia, kung siya ang tatanungin, ayaw niyang maging First Lady. Yung title na yan, kaya nga ayaw mo sa politics 3 years, mayor ka, after 3 years, you have to work hard again, you have to run. Para mayor ulit yung title mo, di ba? Ayaw mo may title. Abala rin daw kasi si Avancenia sa kanyang donut franchise at meat shop. Independent din ako eh. Ayaw ko ng pag may, akong klaseng babae na ayaw ko may gusto ako. Hingin ko pa sa kanya. Pero bago pa man nagkaroon ng Hanilet, mayroon na raw Elizabeth Zimmerman sa buhay ni Presumptive President Duterte. Kasal ang dalawa ng halos 30 taon at nagbunga ang kanilang pagsasama ng 3 anak, si Paulo, Sara at Sebastian. Napawalang bisa ang kanilang kasal noong taong 2000. Kapag nanalo raw si Duterte, gustong pagtuunan ni Zimmerman ang charity works. I would like to do charitable works. Yan ang gusto ko talaga. Ever since ganun ang ginagawa ko. People approach me to ask help, then I just relay it to the Chief of Staff. Kung si Presumptive President Duterte ang tatanungin, ang kanyang pipiliing First Lady, ang kanyang anak kay Zimmerman na si Attorney Sara Duterte Carpio. Para sa akin, hindi naman mandatory. Well, hindi talaga mandatory ang magkaroon ng First Lady. So kung pwede mag-beg off na lang ako kasi tumatakbo din ako mayor sa Davao City and hopefully manalo. May trabaho din ako sa Davao City. So I'd rather stay doon kasi nandun yung pamilya ko and may trabaho. Marahil natatanging pagkakataon ito na sa First Lady kailangan pang mamili. Pero sino man ang mapusuan ng ating susunod na Pangulo, naway maging katuwang siya sa pagsusulong ng pagbabago. Katrina Son, GMA News.